Hi everyone! Welcome back to our channel, Tenderly Vlog. So, ayan, magluluto tayo ngayon ng nakalimutan ko, wait lang ulit. Ayan, magluluto tayo ng kalderetang baboy or pork. So, first thing that we have to do, I'm gonna try to speak slight English so that for some certain viewers are not capable to understand Tagalog, at least makaintindi sila kahit konti, so they can understand a little bit. So speak English tayo for pakonti-konti, okay? So ayan na guys, I'll just try to put the water. We have to boil the pork to make it tender, and then we have to put salt, also garlic pepper, just a bit of a flavor, so that when you have to boil the water and the pork, it will already incorporate the taste. Ayun palang English nun. So palalambutin lang natin siya, tatakpan natin siya after. So pinalambot ko muna siya to consider na rin na habang naghihiwa pa ako, at least napapalambot na natin yung karne. Hindi ko siya dinirect pagluto as kaldereta. Yun, yung pagsaute tapos diretso na yung baboy, hindi. So pinakuluan ko muna siya. Actually, kung minsan sa pressure cooker na namin yan ginagawa para mas mabilis. Since nasira na yung pressure cooker namin, hindi ko pa napapalitan ng rubber, sinalang ko muna siya sa kawali. Ayan, at medyo naghihiwa-hiwa na tayo. So habang naghihiwa ako, this time is to get kwento-kwento. So, what our topic for today? So, anong pwedeng pagkwentuhan for today? So, kumusta kayo guys pala? Anong ginawa nyo sa buong maghapon, after work, exhausted work, something like stressful? So, sa part ko, yun, may mga nakausap ako, iba't ibang klaseng concern regarding sa benefits nila, insurance nila, claims nila na hindi na pa-process, mayroong galit, mayroong mabait, may mga Pinoy din na nakakausap sa natin, minsan din irate na rin, lalo na pag yung claims nila hindi pa na-process, hindi pa nababayaran ng insurance, so medyo irate na sila. At yun lang, konting background din sa work ko bilang isang customer service. So sa insurance ang hawak ko, ang hawak namin is healthcare account, based siya sa Canada. So I'm employed at Manulife. So it's direct hiring. It's in-house. Settings is BPO pa rin siya. Kasi we're customer service. So meron pa rin siyang matrix. Ang matrix namin is composed of certain, like example, AHT, ECW, NPS. So NPS is survey coming from members, how they are satisfied with the service that you provided to them. So yun. Ayun lang. At regarding sa benefits, ibubigay namin yung benefits nila, anong coverage nila. So yun. Yan ang meron sa Canada. Dito kasi sa atin sa Philippines, ang HMO regarding sa benefits, mostly covered siya pag na-hospital ka, and then yun, kasama din yung medication. Yun lang ang medyo maganda sa HMO coverage, sa healthcare coverage na meron tayo, lalo na sa amin sa company. And then, pero pag mga outpatient, pag medication, so sariling bulsa mo na yun. But in laboratories like diagnostic test, kino-cover naman siya, at mayroon pa din yan silang home service. Depende sa insurance. So, mayroon tayo na yan dito sa Philippines. Tatawagan mo lang, magpapa-home service ka. Ang tawag nito, nakalimutan ko yung company na sikat siya actually ng time ng COVID, at yan ang kay na Tony Gonzaga, pagpapalaboratory yung mga bisita nila sa Tony Talks. So yun ang Singapore diagnostic test. Yun mayroon sila. Maganda naman siya. So far na-experience ko na din yan. Nag-home service din sila. Mayroon din silang
pa-laboratory, like kukuhaan ka ng dugo, blood test, ihi, samples, tas sila na diretso automatic lang ibibigay nila sa ano. Medyo pricey siya kung wala kang HMO kasi ang nagre-range din yan ng mga 6,000 plus, 7,000 plus, depende sa laboratories na gagawin sa'yo. Yun ang mayroon tayo dito sa Philippines. Mayroon tayong home service. If you have healthcare coverage na hawak, for example, MaxiCare, IntelliCare, ano pa ba? Value Care, Coco Insurance, I am not mistaken, nakalimutan ko. Basta marami tayo niyan naman dito. And, yun nga. So, yun. Yung konting background sa work. And then, yun, yan, naghihiwa na pala tayo dyan ng carrots. Nabili ko na naman yan sa palengke, tagto 20 pesos. I decided to put in all since masisira lang din sa rep. So, kaysa naman masayang, hindi man makain yan, at least luto na siya at pwedeng initin na lang. So, init-init na lang tayo. Yung mga niluluto ko, minsan napapadami din at hindi naman kayang ubusin. So, nasa rep lang siya. Naka-standby muna for future use. Pero syempre, dapat malinis yung, maayos yung pagkakalagay natin sa rep para hindi siya makokontaminate. Ayun. Tapos, konting init-init. Kailangan initin if gakainin natin siya na galing sa refrigerator. So, initin natin siya ng maayos para hindi sumakit yung tiyan natin kasi baka magkaroon naman tayo na hindi na maganda yung food. So, dapat init talaga siya. At yun, ano pa ba? Ayan, kumusta naman ang araw ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ibang bansa? Kumusta kayo dyan? Comment below naman kung saan nakarating yung video natin. At medyo okay na yung panahon natin dito. Kahapon may low pressure, pero kahit papaano gumanda na yung panahon at sana tuloy-tuloy na din. Although kailangan din natin ng konting ulan, pero wag naman yung sobrang binabaha na tayo at maraming naapektuhan ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung nasa gilid ng ilog, dagat. So, sana konting ingat lang tayo, preparation in time in disaster. So, at least meron naman tayong mga evacuation area kung bahain talaga ang location nyo. At lalong-lalo na kung binabaha kayo, anticipated yun na naayusin yung mga gamit nyo. So, I suggest also na kung bahain talaga is bili tayo ng malaking bag kahit papano. Kahit nasa loob lang yan ng bahay na yung malaking plastic, ilagay lang lahat dyan yung mga gamit nyo, at least kahit magkaano-ano man yan doon, nasa loob lang siya ng bahay, hindi na kayo maglalaba after ng baha kasi kahit paano nakasealed lang siya sa plastic. Ang plastic lang ang lalaban natin, no? Magandang idea yun kasi nakita ko din yung sa yung sa Facebook din, yung mga sasakyan din na binabaha na rin kasi hindi na normal din ang baha sa ngayon. Marami na dito, lalong-lalo na dito sa Manila, marami ng location na binabaha. So, ang iba bumibili na rin sila ng pangbalot sa sasakyan. Kasi syempre, pag binaha ang sasakyan, mas mahirap yun. Mas malaki ang damage mas malaking gastos. Aside sa malaking gastos, malaking perwisyo din yun. Kasi syempre, service mo yan ginagamit sa work, kung pupunta ka sa work, o di kayo family service. So, malaking din yun, kawalan sa atin kung masisira. So, mas maganda na yung mag-invest ka na masisave naman yung gamit mo. Although, pricey din yan kasi malaki din yan at saka syempre dapat silyado talaga. Pero mabe-benefits mo naman yan ng ilang taon, no? Ayun lang. Tapos, kumusta na ang inyong parating na December? Nakapag-ayos na ba kayo? Mayroon na ba kayong mga naisip na yung mga, lalo na sa mga Catholic sorry sa mga hindi Catholic, yung mag-decorate. So, yung plano nyo? Yung decoration sa bahay. Ang nakikita ko na maganda na yung nauso ngayon, yung Christmas Village. Parang natutuwa ko dun sa yung parang carousel, tapos mayroon mga snowman, mayroon din siyang mga elves. So nakakatuwa siya tingnan. Tapos maraming lights, may snow.
Iba-iba na kasi ngayon nung design dati more on Belen lang, yung mga nativity, tapos designan mo with grass content, tapos may mga tupa-tupa. So ngayon pa iba-iba na din yung kumbaga nagle-level up na din yung mga design natin. Although ginagawa naman yan before, kasi nga lang mas marami nang na-invent yung mga Pinoy regarding sa mga Christmas design. So kumbaga mas na-i-enhance yung talento ng Pinoy kada taon. At yun nga, balik ulit tayo sa kaldereta ko. Hindi ko pa nasasabi yung mga ingredients ko dyan. So mayroon akong patatas, carrots, red bell pepper, at liver spread, tomato sauce, tomato paste. So depende sa inyo paano. Ako kasi tansya-tansya lang. Sinusukat ko lang yung dami ng karne at saka yung tomato sauce, tomato paste. Hindi na ako yung nagtatakal-takal pa para malaman yung ano. Ang importante is yung makuha mo yung lasa na gusto mo. Ayan, inuna ko na yung bawang, sinutay ko na dyan, kunting mantika lang tayo. Kasi yung pan na yan is ano naman, sticky pan. Tama ba? Non-stick pan. Sorry. It's a non-stick pan. So, yan. Yun, sinutay ko muna yung, I just saute the garlic. Napasanay na tayo sa Tagalog na. Then, I have to follow with the onions and red bell peppers. So, you have to saute that, incorporate, and make it caramel. After that, you have to pour the pork, which is already been boiled. So, malambot na siya. Ihahalo na natin yan after mag-caramelize yung ating sinusutay na bawang, sibuyas, at red bell pepper. So, mag-prefer kayo, i-prefer nyo na maglagay din ng green chili. Actually, nakalimutan ko maglagay ng, ano yung tawag nito? Yung siling labuyo. Kasi, di ba, pag kaldereta, medyo maanghang. Nakikita nyo lang yan dyan sa vlog, ganyan yung itsura. Pero pag sa totoong, yung sa outside, yung sa camera, yung nasa ka lang, makikita mo yung kalat-kalat ng kusina. Kasi ganun talaga ako pag nagluto. Sabi nga nito, ang kalat-kalat mo pag ikaw nagluluto. Ganun talaga ako magluto. After naman, magbibigpit naman ako. Yun. Hindi kasi, basta, yun ang, depende kasi yan sa diskarte nyo sa kusina, no? At pinapangarap ko someday na magkaroon din ako ng kainan, kahit maliit lang, after kung magre-retire na ako sa pag-work. Kasi syempre hindi naman tayo lagi nasa field ng mga ngamuhan tayo. So, sana, hopefully, ilang years, makapag-put up tayo ng kahit maliit lang na kainan. Yun lang naman pangarap ko. Yung tuloy-tuloy lang ba na may ginagawa ka, yung hindi tambay ka, kahit sabihin natin senior citizen ka na, at least, ka pa rin, productive ka pa rin. Although magiging productive naman tayo kahit wala tayong ganyan. Kasi yung prefer ko, just in case, tumanda na talaga tayo, mag-retire na tayo, is nasa province, yung makakapagtanim-tanim ka, no? Ang ganda kaya nun, tatanim ka, mag-aalaga ka ng baboy, mag-aalaga ka pa ng kambing, manok, magtatanim-tanim ka sa paligid mo. Di ba nakakatuwa yun? Buong araw mo is busy ka pa rin nun kahit nasa bahay ka lang. At productive din kasi yung mga tatanim mo in the future is yun ang magiging gulay mo din. Healthy pa. Alam mong walang mga ang tawag ito yung mga spray na ginagamit, lalong-lalo na sa mga yung ibang mostly talaga yun pagdating sa sitaw, yun, in-spray nila sa talong kasi may mga uod-uod. Sabi pa nga, pag may uod, mas okay pa nga daw yun kasi kung bakit, ibig sabihin walang spray kasi walang nabuhay na uod. At mas healthy yon. May point din regarding din sa agriculture. May point talaga yon kasi kumbaga nabuhay yung uod. So ibig sabihin walang mga chemicals na nilagay na dun sa gulay na incorporate. At yun nga, sabi pa nga, pero kasi tayo pag bumili tayo, mas prefer natin yung makinis, yung walang uod. Syempre sino bang may gusto na may uod yung gulay, no? At yun, hinalo-halo ko na yan dyan. Nilagyan ko pala yan ng konting suka, toyo, at saka, yun na, hinalo ko na din yung tomato sauce, tomato paste, tansya-tansya lang, depende sa taste nyo, depende sa panlasa nyo.
makukuha nyo din naman yan. Hindi kasi ako yung nagme-measure, sorry ha, kasi hindi naman ako yung chef talaga. Based on my experience ang aking ginagawa lagi. At yun, hinalo na natin. Nilagyan ko ng konting tubig kasi medyo sobrang sticky na siya. So I put a little bit of water para at least medyo ma-absorb pa yung karne. At naglagay na rin ako dyan ng konting cheese to make it more, to enhance more the flavor. Wow, ganun. And I prefer sa red bell pepper is sinasama ko sa paggisa kasi parang nahalo din yung lasa niya. Yung iba, although yung iba gusto yung dinalagay na siya pag paluto na. Ako kasi mas gusto ko yun kasi mas tumatagal yung buhay din ng ulam. Di ba pag lutong-luto talaga yung ulam, hindi siya madali mapanis kasi parang feeling ko yun din nagpapapanis kasi hindi naman totally luto. Pero okay lang yun pag serving na pang short serve lang para at least yung aroma ng red bell pepper nandun pa. So, pwede ka naman mag-separate din na ilalagay mo lang kung lalong-lalo na kung nagsaserve ka sa restaurant. Maganda din kasi tingnan yung saktong luto lang yung red bell pepper. Pero ito kasi pambahay lang at hindi ka agad mauubos. I prefer to saute also the red bell pepper kasama yung bawang sibuyas. At yan, pinapalo ko lang dyan. Nakalimutan ko pala dyan, ihulog yung patatas at saka yung carrots. So, may diskarte akong ginawa dyan. Yan na, nag-plating na ako. Pero sabi ko, parang may kulang itong niluto ko. Sa sobrang kalat, di ko nakita yung carrots at saka yung patatas. Ayun na. Ayan na. Tapos, ang nangyari, wala kaming mantika. Kunti lang ang aming mantika. So, nagkuha ako ng butter at saka kunting mantika. Yan ang ginamit ko. So, sinutay ko na lang, ninagyan ko siya ng konting asin, at saka paminta. So, after nyan, hinulog ko na lang siya doon sa kaldereta. Pwede din yun, no? So, okay naman siya so far. At nagpapapreserve, sabi ko pa nga sa inyo, pag pinirito din yan, mas nagpapapreserve din yan sa lifespan ng ating niluluto. Hindi kagad siya napapanis. Ayun. At, yan, mayroon din tayong seasoning dyan. Kasi hindi din maiwasan mag-seasoning, pero sabi ko pa nga yung mga health conscious, pwede ka na hindi mag-seasoning, depende sa panlasa nyo. Kung makukuha nyo naman na yung gusto nyong panlasa without the seasoning, that's fine. Walang ko-kontra dyan kasi ikaw magluluto. I'm just sharing my knowledge, at the same time diskarte ko paano ako magluto. Depende na yan sa inyo kung kukunin nyo in just a way na hindi naman totally kukunin kasi ito normal lang naman kung niluluto natin. I'm just only trying to share my videos kasi iba-iba yung diskarte natin sa luto. Kasi magkakaroon ka din talaga ng idea kung nanonood ka din. Kasi ako, natutulak talaga ako sa kakapanood ko din. Hindi naman totally expert tayo, pero malaking bagay yung mayroon kang knowledge regarding sa pagluto. Number one, napapasaya mo yung pamilya mo pag kumakain sila masarap ng pagkain. At isa pa, pag hindi binibili sa labas, kahit pa paano nakukuha mo yung panlasa na nasa restaurant, madami kang naluluto. So, sulit yung food na hinihain mo kasi yung bibili ka lang na konti, tas mahal na. Kumbaga limited din yung na kakain nyo. Samantala kung marunong ka magluto, marami kang maluluto, so syempre masaya ang family pag unlimited naman yung ulam nila. At ayun lang guys, malapit na itong matapos yung video na to. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta at sana tuloy-tuloy nyo kaming suportahan at sana maging tuloy-tuloy din yung aming pag-video. Thank you so much for watching and God bless all you guys. Bye for now.